Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, I move that with the consent of the body that we consider proposed Senate Resolution number 144, taking into consideration proposed Senate Resolution number 17 and 18. This is the resolution on the ICC house arrest of former President Duterte. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration of proposed Senate Resolution 144, taking into consideration number 17 and 18 is now in order. Secretary is directed to read the title of the resolution. Resolution expressing the sense of the Senate, requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we recognize our distinguished minority floor leader, Senator Alan Peter Compañero Cayetano, to sponsor the measure. Senator, the Minority Leader, Senator Alan Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, allow me to just say some words that is personal to me as a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako, we joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility, and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president, and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered on the part of those who are pro-Duterte. There's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkwekwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know three things. One, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue,
pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this: it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. No, most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him, no. But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Thank you, Mr. President. Majority Leader, Thank you, Mr. President. May I be allowed to just co-sponsor the measure? If I proceed. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung akin dito hindi politika. Hindi na politika po. Whether I'm administration or on the other side, I'm for the country. You know that. I'm for the Senate. I believe in the Senate. And I believe the leaders of the Senate, the leadership of the Senate, and of course the leaders of our country. We want our country to move forward. But out of humanitarian concerns, I have a father, Mr. President, who's 85 years old. He might be listening right now, as a matter of fact. And as 85 years old, he has to be assisted. Because once you're over 80 years old, your balance, you have a problem with your balance. I see that with my father and my mother. That has to be assisted.
She's 82. Mr. President, yung tatay ko may medyo hindi na early stage dementia kasi minsan nakakalimot na rin siya sa mga anak niya. At talagang pag ganun ang stage, pati gamot nakakalimutan niya. So imagine you have a leader, former leader of the president, on isolation in that area na not assisted, talagang madideteriorate yung tao, Mr. President. We accord in the Philippine law accords persons of or detainees, persons deprived of liberty, a chance to see their family, a chance to even get visitors from not just family members but also other members of their circle. I remember also former President Joseph Estrada was given hospital arrest, and he was also given he was accorded certain liberties even when he was arrested. Former President Gloria Macapagal Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako, hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin, DDS o Marcos or kabila. Hindi po. Ito po, I'm speaking as a son who has a father that has the same illnesses that the president is feeling right now. So mine is more a humanitarian, compassionate request. That's why we toned down the resolution, Mr. President. Ginawa ko na lang po one-page resolution, just showing in view of his age and deteriorating health, asking the ICC, we're just appealing to the ICC to allow it within the rules. It's allowed within the rules. As a matter of fact, there has been instances in the past that they granted this kind of privilege to persons with deprived of liberty. So yun lamang po, Mr. President. I don't want to belate the point any further. Hindi po to politika, hindi dahil ganito ganyan. Walang political color to. It's just for humanitarian reasons, Mr. President. I know some of the families who are victims who would probably be angry at me, and I understand that. Pero yung akin siguro, if the position was done on anybody, as sabi nga ni Senator Alan, may it be anyone, as a Filipino citizen, deprived of liberty abroad, we always grant help that we can. As a matter of fact, many death row inmates who've done karumal-dumal na krimen sa ibang bansa na Pilipino ay binibigyan po natin ng legal assistance. And also, we try to push for their clemency. As a matter of fact, marami pong binigyan ng clemency in Middle East countries requested by the President. So, yun lamang po, Mr. President. And maraming salamat sa ating mga kapatid na nakikinig po sa akin na yun. Mr. President, to co-sponsor the measure, we'd like to also recognize on the line of sponsorship, we have Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, and Senator Jingoy Estrada. May we recognize, Mr. President, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Ronald De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama nakarating sa PMA Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, napalapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya. Naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang.
Yung damit lang na susuot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area, sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Nung ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, nung pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahunting ka pa ng NPA sa galit niya sa'yo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuunan na isda. Kaya, pang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko, suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Mr. President, Sure, the leader. may we recognize Senator Christopher Bongo. Senator Christopher Bongo is recognized. Mr. President, I rise to appeal to our colleagues to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte or just place the former president under house arrest. Mr. President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong.
Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit, na napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal, and he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya. Nag-order yung mga nurse niya. Tsaka, hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanilet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa ospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, napagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016 kasama si Senator Cayetano. Umiikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko. Ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digong. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totoong tatay ko, 5 taon ko hindi nakikita. Tatay Digong, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente, dapat yun. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at napili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon, na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Hindi po ako titigil sa aking former President Duterte. Mahirapan talaga yon at hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag nating ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po ay matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga
Pilipino, ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte, kung ano man pong pwede nating maitulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Maraming salamat po, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to sponsor the measure, Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ng katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nagkumpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89, siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to sponsor the measure is no other than Senator Amy Marcos, Mr. President. Mr.
President Majority Leader. May I co-sponsor the pending resolution and herewith enter into the records portions of the September 11 defense request for an indefinite adjournment, in particular paragraphs 3, 4, and 7, to wit, all of the medical information collated leads to an overwhelming conclusion that Mr. Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, and his orientation to place and time. This is concluded simultaneously by a neuropsychologist instructed by the medical officer of the ICC Detention Center at the specific request of the registrar, and for this reason, the medical data presented to the pretrial chamber is neither partisan nor self-serving. For the reasons cited above, therefore, I seek your kind humanitarian consideration and a sense of judicial mercy, and urge that we plead for house arrest. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Majority Leader. next to sponsor, Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Mr. President. Senator Jingo Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on proposed Senate Resolution number 144, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility, to uphold the principles of humanity, irrespective of political interest or other gains. Yun ang Pangulo. Hindi may kakila na si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang administrasyon ay naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon bilang mayor, vice mayor, congressman at bilang kalabing-anim na Pangulo ng ating bansa. Naunawaan ko na may iba't ibang pananaw ang bawat isa sa atin dito hinggil sa naging pamumuno ng dating Pangulo. Gayunpaman, hinihingi ng pagkakataon ang habag at pagpapairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Likas sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat ng karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sa edad na 80 anyos, hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan, matatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkus, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo at kapwa mamamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya't hinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng sambayan ng Pilipino, kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda, lalo na may dinadalang karamdaman. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Naway manaig ang ating pagkakaisa, lasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa ring kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating Pangulong Estrada, walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Last but not least, to sponsor the measure, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized.
Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea. Thank you, Mr. President. President, Majority Leader, yes, I'm stand corrected. Senator Joel Villanueva would like to also. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, please allow me to express my deepest thanks and gratitude to my colleagues in the minority bloc for pushing for this resolution that I am supporting, Mr. President. Mr. President, I am in favor of this resolution which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President, Rodrigo Duterte, under house arrest on humanitarian grounds. Mr. President, given his advanced age and reported health concerns, this measure affirms the principle that compassion and human dignity must never be set aside, regardless of political views, regardless of political color, or even legal proceeding. Mr. President, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor for quite a long time. And during that time, magkasama po yung migrant workers at Committee on Labor. And every time we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa, ang lagi po nating inisyal na pagkilos ay tulungan yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Ibalik sa Pilipinas, dito siya litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari. Agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. This representation, Mr. President, recognizes the national sentiments expressed in these two resolutions, Senate Resolution number 17 and 18. Gayunpaman, Ginoong Pangulo, naniniwala po ang kinatawan na ito na ang resolusyon na ito ay naghahangad na makamit o ma-strike yung balance, Mr. President, sa pagitan po ng paggalang sa mga international na proseso ng batas at ang pagtatanggol sa makataong pagtrato sa isang kapwa Pilipino. Anuman po ang kanyang dating posisyon. Naniniwala po ang representasyon na ito, Mr. President, na ang hustisya ay dapat ipaglaban. Pero hindi kailanman kapalit ang ating pagiging isang makataong lipunan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Majority Leader. With that, Mr. President, there are requests from some colleagues that we make it nominal voting. Some
would like to vote one way or the other, Mr. President, we'll respect that. And I just ask that if there's an explanation, we can do it after the vote, Mr. President. So I move that we, You are yes, seeking a nominal vote, for the and the resolution, explanation of the votes would be even after, Mr. President. after the voting. Yes, Mr. President, if they want, if they wish to. Well, what if we would want to explain our vote? You before? may, Mr. President. It's, of course, it was just an appeal, but you may. Usually, by tradition, we do it after, but if you want to do it while you vote, Mr. President, then we will. of course, Sometimes the accede vote to that we make, President. because sometimes the vote that we make, the explanation is no longer listened to. Yes, Mr. You President. know, I understand. so that might be able to Yes, Mr. President. explain to the people, the public, and the colleagues why you are voting for that particular or your choice or decision on this vote. Yes, Mr. President. So, is there no period of interpolation? No more in period of amendments? No more, Mr. President. So this is the PS Resolution 144, 144, Mr. President. which you drafted, and Yes, Mr. President. different from the other resolution, the original Yes, resolution Mr. filed. President. This is for me, this would have been the best compromise, where we're focusing only on the humanitarian issue at hand, Mr. President. All right. So move. So, any objection? Hearing none, the Secretary will conduct a roll call, nominal voting, a roll call vote. Roll call vote. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Ontiveros. You're recognized. Senator Ontiveros Salamat. recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama, with due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tamang dapat makoncern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po na ang International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero
pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng hustisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds, claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating Presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gbagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gbagbo was acquitted. His day in court came, and he walked free, not because of an early release or house arrest, but because of a judgment. Si dating Presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands, habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedemand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability, habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness, at alaala nung ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President.
Yes, proceed. Senator Lacson. Thank you, Mr. President. If only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bale na siya ay tunuring kong kaibigan nung siya ay mayor pa ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyu ng polisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang polisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Filipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Yes. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto kung bakit ako po'y bumoto ng oo, yes. Ako po'y isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon, galing po sa mga Pilipino na nandun. Katulad po ng pagkabagok ng ating Tatay Digong. Ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat? Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodan Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagka-Pilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan? Yun lamang po. Maraming salamat. Senator Pangilinan. Ako po ay bumuboto ng no. Pinakinggan ko ang mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na. Hinihingi ng isang paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya nang nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang
chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no. Senator Tulfo Erwin. Mr. President, distinguished colleagues, and my countrymen, this resolution will further divide our nation. But I rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest rather than continued detention at the ICC facility in The Hague while awaiting trial for crimes against humanity. Mr. President, my decision is not a judgment on the merits of the case. The charges will be heard and decided by the proper tribunal. Rather, my vote is guided by humanitarian considerations. Former President Duterte is now 80 years old. According to reports, his health is deteriorating. Hindi po ito unang beses sa ating kasaysayan na tayo ay naging mahinahon at makatao sa dati nating mga pangulo. Noong 2001, si dating Pangulong Joseph Estrada ay pinayagang manatili sa house arrest. Ganon din po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinayagan sa hospital arrest dahil sa kanyang kalagayan noon. In granting the same to former President Duterte, we are not excusing accountability, Mr. President. As a nation that values compassion and respect for human dignity, kahit pa po sa mga akusado, we must show the world that justice is not driven by vengeance but by fairness and humanity. Hindi po natin hinihingi ni pa walang sala siya sa kanyang mga nagawa. Tama po, sa libo-libo nating kababayan. We cannot just close our eyes. What we want, we are simply affirming compassion without abandoning justice, Mr. President. The law must be firm, yes, but it must be also be humane. Maraming salamat po. May God bless our people and our nation. Thank you, Mr. President. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. Senator Villar Camille. Senator Villar Mark. Senator Zubiri. Senate President Soto III. Your Honors, I am faced with two equally important issues affecting life and liberty. To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Maybe we also recognize Senator Cayetano. We pass. Senator Cayetano is recognized. Mr. President, may I ask how my vote was recorded? Yeah, Sir
President, may I record my vote as yes, and may I brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, again, with all due respect din sa mga nagsalita before us who opposed, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng iba't ibang mga miyembro ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Galing nung research nyo, pero ang magdi-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga miyembro kasi iba-iba yung sitwasyon natin sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent. Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore whether to protect the Filipinos because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino and even before Aquino. So again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Precisely. Our courts here, the DOJ will that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita akong magpiyansa or may house arrest yung inakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President. If there is no objection, I will allow Senator Raffy Tulfo to vote because we gave the same we gave the same to the minority leader. Yes, of course. All right, Senator Raffy Tulfo, you're recognized. Mr. President, my dear colleagues, if we will use the reason as a humanitarian
That's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest. I will vote yes, but it should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Is abstention. Abstention po ako. Yeah. Thank you, Mr. President. When we get the result of the vote, Mr. President. We have 15 affirmative votes, 3 negative votes, and 2 abstention. PSR Resolution 144 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President.